Tigilan mo na ako, ah! Batuhan ng balot! Sinabi ng tigilan mo na ako! Ah! Kailan ka ba mawawala sa buhay ko? Tigilan mo na ako! Hoy! Bitawan mo yan! Tutukan ng water gun! Bitawan mo sabi yan! Kung nagpabuntis ka para lamangan ako, pwes hindi ka magtatagumpay. Walanti ka! Vicky, layo mo sila ng Tapatan ng water hose! Eh, dapat sa'yo! Kunya, tapoksa mo sa klipa! Ayan, ayan! Tapo! Ayan dapat sa'yo para mahugasan yung maitim mong kaluluwa! At ngud-ngudan sa photocopy machine. Ayan! Tignan mo! Ang itsura mo dyan! Kung gano'n ka pangit dyan! Ganyan ka! Kapangit! Hindi po ito joke, kundi ilan sa mga inaantabayan ng eksena. Nina Emma, Georgia, at bagong umiepal ngayon, si Geneva, sa highest rating daytime drama na ika-6 na utos. Teka nga lang, Georgia, because you're not even married. You're not even his wife. At mukhang wala siyang balak pakasalan ka. Once a mistress, always a mistress. Ang kanilang rambulan, walang pinipiling lugar. Sa bubungan man, Emma, tulungan mo ako! o sa classroom pa. Yan! Yan ang bagay sa'yo! Hanggang escalator. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako! Talagang wala silang uurungan. Paborito ngayong pastime ng marami ang panunood sa mga pinag-uusapang fight scene ng programang Ika-6 na Utos. Para bang sa pamagitan nito na ilalabas nila ang itinatagong matinding puot at hugot. Ang aktres na si Sunshine Dizon na gumaganap na Emma, matindi raw ang ginagawang paghahanda, lalo na sa mga pisikalang eksena. Maraming hindi nakakaalam. Meron akong muscle tear ngayon sa balikat. First few weeks ng show, kinidnap niya ako, tapos nilaglag sa bangit. Palangay ko doon ko nakuha. Medyo nung time na yon, parang halos isang buwan yon na every taping meron kaming grabing fight scene. So pag nakikita niyo ako sa TV, pinipilit ko lang talaga yon. Pero talagang masakit, super sakit. Pagdating naman sa mga fight scenes, ang atake kasi namin dito medyo campy. Ang lalaki ng movement, pero meron pa rin quirkiness at nakakatawa pa rin yung style. Si Georgia naman o si Riza Senon, nagagamit daw ang kanyang pagiging dancer sa mga nag-aapoy nilang salpukan. Pangalawa, nung buntis ako, di ba? At least ngayon, alam mo na ako ng feeling. Siyempre kinakabahan ka kasi baka magkamali ka or masaktan mo yung ka-eksena mo, ganyan. Pero okay naman. So sorry naman kami sa isa't isa. Habang ang bagong tinik sa lalamunan ni Emma na si Geneva, ginagampanan ni Angelica de la Cruz, hindi raw makakalimutan ang eksena na sinirox ni Emma ang kanyang mukha. Natatawa sila na parang, ay, sinirox yung mukha niya. Happy ako, syempre. Happy ako na yung pinagtatrabahuhan namin, yung pinaghihirapan namin, na-appreciate ng maraming tao. Para mas maging makatotohanan at maging maingat din ang fight scenes, alam nyo bang meron silang fight director? Walang iba kundi ang batikan sa larangan ng stunts at action scenes, si Baldomaro. Matatanda ang tinalo dati ni Baldomaro, si Fernando Poe Jr. sa Best Actor category ng Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Patrolman. Nagsimula ako sa stuntman, 70s pa. Hanggang sa naging instructor ako, hanggang sa dumodouble na ako sa mga bida. Ayon kay Baldomaro, kada galaw ng mga artista may bilang para maiwasang magkasakitan. 3, 4, 5, ikot! 1, 2, 3, 4, 5. At may mga trinain na rin daw si Baldo na professional stunt double na hahalinhin sa mga aktres kapag masyado ng intense ang kanilang mga sagupaan. Sa gym po, nag-iensayo po kami tuwing linggo po. Kaya po alam na namin po yung mga gagawin namin sa shooting para di po kami mag-discussion.
kalahati ng katawan mo nasa hukay na. Kasi kahit nasabihin mo simpleng dapa lang or simpleng hulog lang sa hagdan, hindi mo pa rin masabi ang disgrasya eh. Ang sarap sa feeling, lalo na pag yung artistang dinodobola mo, papasalamatan ka. Pero bilib na bilib si Baldo sa mga bida ng ika-6 na utos dahil hanggat kaya raw nila, hindi sila nagpapadobol. Kuma na to, halika, gagawa tayo ng bago! Ang mga utak naman sa likod ng programa, kumuha raw ng inspirasyon sa mga nag-viral na video ng mga away. Sa pagitan ng mga misis at ng mga kabit. Yung inspiration namin for the show sa mga awayan, yung unang part actually ng show, kinukuha namin sa mga viral videos na lumalabas sa YouTube. Para doon kami kumukuha ng inspiration para maging true to life talaga. Dinadagdagan na lang namin para maging entertaining. At dahil kung tutuusin, siesta time ang time slot ng programa, Ayan na naman! pinasadya raw na talagang nag-aapoy ang mga eksena na may halong komedya. Usually maghapon kasi kailangan maingay ang mga palabas. May sampalan, sabunutan. Kasi ang kalaban natin sa hapon ay antok. Simple lang, pero matindi ang conflict between the two. Ang nagustuhan ko dyan is walang pretenses ang ika-6 na utos. Napaka-basic ng plot niya. Hindi ako naiiyak sa kanya, natatawa talaga ako sa kanya. At yung tawa ko is nakakaaliw. Hinahanap ko siya sa YouTube, hinahanap ko siya sa postings, lalo na yung mga bakbakan, lalo na yung mga catfight. Marami pa pong pasabog. Cheese naman yung liliguin namin ngayon. Madami pa, lalo na ngayon na parang ando na sa point si Emma na buo na yung loob niya na maghigante. Ang mga maiinit na komprontasyon sa pagitan ni na Emma at Georgia. True to life para kay Christina. Hinding-hindi raw niya malilimutan ang araw na nag-cruise ang landas nila nang di manoy kalaguyo ng kanyang mister. Matapang pa yung kabit mo. Oh. Siya po, matapang pa ang kabit. Oh, kitang-kita. Oh. Sabi ng anak ko, Ma, ito ba yung ano ni Papa? Sabi ko, oo, yan nga. Tapos siya yung nag-alsa boses na, bakit? Sino mas malandi sa amin ng nanay mo? Yun ang sagot niya. Ay! Hindi ako! Galit po talaga. Kung maaari lang, kung meron pang ulitin at bababa pa yung babae, talagang ako naman susugod eh. Sige. Bitaw na. Tatay mo ko sabi niya, hindi ako ha? Bitaw na. Ay, kumuna. Nashock din ako sa kanya, ang tapang nung kabit. Na siya pa yung may ganang magsalita ng ganun. Kapal ang mukha niya, feeling legal. Siya pa matapang. Ayon kay Christina, noon pa man daw, babaero na ang kanyang mister. Nagsimula raw ang panluloko nito nung 7 buwan daw siyang buntis sa kanilang panganay. Makailang beses pa raw itong ng babae hanggang hindi na raw siya nito inuwian at hindi na rin sinustentuhan. Kaya hindi na raw nakapagpigil ang mag-ina nung nakita nila ang sinasabing kinalolokohan ng kanyang mister. Galit po talaga. Talagang hanggang ngayon, sabi ko nga, mamamatay ako. Nakatatak sa puso ko yung nawalan ako ng bahay dahil sa kanya. Tsaka pinagpalit niya kami. Sa ngayon, hiwalay na si Christina at ang kanyang mister. Nagsampa rin daw siya ng restraining order para hindi na sila muling malapitan pa ng kanyang asawa. Hindi niya pinahalagahan yung sargal namin pinagsasama. Sakit niya na yan, babaero. Tsaka ayoko na rin. Kasi ilang beses ko na pinatawad yan eh. Tama na siguro. Samantala, hiningi namin ang panig ng nakaaway ni Christina. Pero tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag. Ang isang misis ay dapat na maging kalmado lang. Mas mabuting umiwas na lang sa kung anumang engkwentro. At maari mong isipin kung ano na lang yung mga legal na hakbang na pwede mong gawin, umiwas na lang ang kabit. Dahil sa ganitong pagkakataon, talo naman siya talaga
sa legal at maging sa moral na sukatan. Si Mr. talaga ang punot dulo ng problema. Kailangan niyang pumili. Kung gusto ba niya na ituloy ang pagsasama nila ng kanyang misis, kailangan niyang tigilan na yung pangangaliwa. Kung gusto naman niya na piliin na yung kanyang kinakasama sa ngayon, dapat gawan niya ng legal na hakbang at tapusin niya na yung legal na kasal dun sa unang asawa. Ayan dapat sa'yo para mahugasan yung maitim mong budhi, maitim mong kaluluwa! Ang mga napapanood natin sa programa at sa mga pelikula, kung minsan tila hindi maiwasan na nangyayari rin sa totoong buhay. Minsan tuloy, mahirap mapaghiwalay kung alin ang scripted at kung alin ang realidad. Kayo gusto ko sabi niya, hindi ako ha. Nag-challenge ako sa bawat fight scene na ginagawa ni Direk Baldo. Kasi talagang parating may bago parating may kakaiba. Nagiging classic siya at trending kasi nga may quirkiness to it. Siguro innate na yan sa Pilipino na pag may rambulan, machismis tayo Parang may excitement sa atin yan. Lalo na siguro babae yung nag-aaway at nakikita nila na ganun kalaki yung galawan.